Oh. Kaya nga, pinresyur ko kayo in 40 days. At kaya timin yung sagot nyo, you're confused between what is urgent and what is important. Sabi ni Brother Woods, magpapatayo ko ng bahay. Brad, kukuha ka pa lang ng building permit. Hindi pa maaprubahan ng komune ang building permit ng bahay mo. Awanin! Wala ka na sa mundong ito. Ang makikita mo, Brother Wood, sa bahay mo, drawing lang. Plano lang ng engineer. Tingnan nyo. Hindi, kasi problema, kasi pagdating sa mga ganyan, hindi naman na, once you die, hindi mo na concern yun. Sino maglilibing sa'yo, sino makikilamay, hindi mo na concern yun. Saan kayo lilibing, it's not anymore your concern. What I'm asking is the last days of your life. At alam nyo kung bakit ako nagtanong ganito. Kaya tingnan nyo ha, kasi ito yung title ng ating pag-aaral. Di ba nag-resurrect si Jesus? Easter, di ba? Ilang araw siyang nanatiling kasama ang disipulo bago siya umakyat sa langit? 40 days. Sa 40 araw, ano ang ginawa ni Jesus? Kasi yan ang ating aaralin ngayong hapon dahil bakit? Maraming Christian sa ating Christian na yung urgent na dapat gawin, hindi nagagawa. Yung important na gagawin, hindi nagagawa. Yung bagang manyana man, alam niyo yung, kasi sa amin may expression manyana. Manyana is the word, manyana is a Spanish word, which is, mamaya-na. Oh. Tapos, kasi ang real word niyan is, tapos meron pa, que sera. Diba? Now, can we read our text? Sige. Acts chapter 1, verses 1 to 3. Brother Matthew, pakilawas. English. Sige, Tagalog yung aking Bible. Tagalog na, babasahin ko din Okay? Sige. Mahal ng Teofilo. Okay. Sino ang, by the way, sino ang nagsulat ng aklat ng gawa? Luke. Si Lucas. Hello? At dito sa pambungat niya, dahil si Lucas witness ng lahat ng nangyari after ng resurrection. Okay? In-address niya, ang sabi dito, mahal na Teofilo, isinasalaysay ko sa aking unang aklat, which is the book of Acts, ang lahat ng ginawa at itinuro ni Jesus buhat sa pasimula hanggang sa araw nang siya'y umakyat sa langit, which is before ascension. Okay? At alam natin, after ascension, Pentecost. Pagkatapos umakyat si Jesus sa langit, saka bumaba ang banal na Santong Espiritu. Okay? Verse 2, hanggang sa araw nang siya umakyat sa langit, bago siya umakyat, pinagubilinan niya sa pamamagitan ng Espiritu Santo ang mga apostol na kanyang hinirang. Verse 3, pagkatapos ng kanyang pagbabata, marami ulit siyang napakita sa kanila. Sa gayon, napapatunayang siya'y buhay. Napakita siya sa kanila sa loob ng ilang araw? 40 araw at nagturo tungkol sa paghahari ng Diyos. Now, kanina, hindi ninyo nasagot yung aking tanong. In the last 40 days of your life, what would you do? Alam niyo kung logic ha? Ang unang-unang gagawin ng tao, yung mga, di ba may bucket list kayo? Hello? May bucket list kayo. Okay? Ang sigurado, ang una-una ninyong gagawin, you will ensure, you will validate your salvation. Kasi alam mo, 40 days ka na lang dito, hindi na ako magtatagal. Teka sandali, sisiguraduhin ko ako iligtas. Yun ang pinaka-priority mo, tama? I-restore mo una yung relationship mo sa Diyos. Pastor, anong gawain natin? Sabado, Linggo lang ba? Wala bang Miyerkules? Wala bang Webes? Attend ako, Pastor!
Kasi pastor, isang buwan na lang at kalahati ako eh. Oh. Tapos, yun ang una mong gagawin. Tapos, ang pangalawa mong gagawin, you will mend. Ito. You will mend any broken relationship. Ha? Hello? Oh. Siguro si Lindel, bibili siya ng ticket uwi ng Pilipinas, makikipag-ayos siya. Makikipag-usap. Uwi ng Pilipinas. Kapal-kapalan ko ng mukha ko. But anyway, lahat, yung nanay mo na hindi mo kabate, yung kapatid mong kaaway mo, yung hipag mo at yung bayaw mo, yan. You will settle and mend relationships. Hello? Sigurado ako, yun ang gagawin mo. Yung kumare mo, yung kumpare mo, ano pa, lahat. Tapos ito normal to. Ang susunod mong gagawin, titingnan mo yung financial status mo. Ano bang pwede kong iwan sa mga anak ko? Pamana ni ganito, diyan ka ngayon gagawa ng last will and testament baga. Amen. Ano bang pwedeng iwan ko sa anak ko? Ganito, ganyan. Finances na ngayon ang iyong pag-uusapan. Hello? Tapos, ganito. Last but not the least, you will spend majority of your time sa mga mahal mo sa buhay. Tama? Yung mga anak mong matagal mo nang may mga anak kang nasa Pilipinas o may mga anak kang nasa ibang lugar na matagal mo nang hindi nakikita, you would want to spend time with them. Hello? Pronto? Okay. Kasi alam mo you will not last long. Tapos, meron ka pang last na talaga na gagawin. Ano gagawin mo na ngayon? Ha? Mga magulang, mga ngaral ka sa mga anak mo. Anak, huwag mong kalilimutan, ha? Ganito, mga kabrad. Mga anak, ha? Ikaw ang panganay na lalaki, ha? Ang mama mo, samahan mo, mga kapatid mo, sa panganayan. Bunso, ha? Huwag makulit. Hello? I'm talking about sa family. Pero tingnan nyo, Jesus was not far from this. Si Jesus mismo, hindi siya malayo dito eh. Kasi bakit? Yung labing isa na lang. Hello? Kasi yung isa, nasaan? Nagpatiwakal. 11 na lang sila. 11 na lang yung disipulo niya. Pang-12 siya. Kasi wala na yung isa, nagpatiwakal na. Hindi malayo dito ang ginawa ni Jesus. Naghabilin siya. Kasi sinabi dito sa binasa natin. Okay. At ako naniniwala na may motivation si Jesus kung bakit niya sinabi to at bakit niya ginawa. Kasi ang unang dito, ang sabi dito, after His glorious resurrection, Jesus didn't automatically ascend in heaven. Ang sabi, He prepared His disciples. Una, what did He do? Where did He go? At ang tanong, bakit niya ginawa ito? Kasi alam nyo, hinahanda din tayo ng Lord. Alam ko marami dito nakaupo, nababagat na kayo sa kakantay ng inyong blessing. Kailang kaya dalan. Alam nyo, if you would only have the patience, because God is, tinuturuan tayo ng Lord, and God is training you. Then pag dumating na yung pagpapalang hinihintay mo, sabihin mo sa katabi mo, handa ka na dapat. Kasi dapat maging handa na yung heart natin sa pagtanggap natin sa araw na yun na blessing natin. Ito na yung hinihintay ko. Matagal na, tagal ko na itong iniyak. Now, sabi dito, yung binasa natin na text, kaya yung ating title, From Resurrection, anong sunod? What's next? Okay? Hello? Nandiyan ba kaya? Amen. Sige. Now,
Kung maalala natin, anong sabi ni Pastor Agustino nung Sunday? Mula sa araw na tinanggap mo sa Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas hanggang sa araw na kukunin ka ng Lord. Hello? Anong ginagawa natin in between? Hindi ba kayo yung paghahanda? Hello? Ay, hindi sila agree sa akin. Now, ito'y mahihalintunan natin sa buhay natin matapos tanggapin natin si Jesus bilang Panginoon at sarili tagapagligtas na habang nasa lupa pa tayo, ang nais ng Diyos, danasin natin yung pinangako niyang buhay na ganap at kasiyasiya. Hello? Because we are all preparing ourselves for our final destination. Kaya ako naniniwala na bilang Kristiyano ka, sa lupa pa lang dapat maranasan mo na yung kabutihan ng Diyos. Kasi kung ang objective mo lang, bakit ka na born again? Para makapasok sa langit. That's too small to be an objective. Napakaliit at napakaiksi iyan na goal bilang isang Kristiyano. Hindi nawawala ang problema, hindi nawawala ang pagsubok, hindi nawawala ang hinagpis, hindi nawawala ang pag-iyak. Pero kung mapapansin mo sa sarili mo, dati, dahil alam ko lahat tayo dito, binago ng Diyos ang buhay natin. Mapalad nga itong mga bata sa murang edad. Tinawag na sila ng Diyos na kakilala. Dati, sabi ko, pag may problema na ginagawa mo, nangihiram ka ng tapang sa alak. Nangihiram ka ng tapang sa mga substances. Dahil gusto mong maalis doon sa mga isipin. Nagtatago ka pansamantala sa, diversyon lang naman, pang-aliw. Tapos, ito namang sugal ni pang-aliw lang. Pag tayo mo, talo ka na ng 1,000. Pang-aliw pa ba yan? Kalahating buwan mong sahod, talo ka na. Pang-aliw pa ba yun? Hindi na. Gaya, tingnan nyo, lalo dikit mga kalalakihan. Linggo ngayon, dati nasan tayo? Kasama ko. Nasan tayo? Tapos, uuwi, susuray-suray. Kinabukasan, primoturno alas 6. Paggising mo, sakit ng ulo, may hangover. Hindi ka pa nakabawi, matatapos ang 1 linggo. Ang matindi pag may holiday. Yan, babaran na yan. Kaya tingnan nyo ang buhay natin. Kaya nga sabi ko, ako naniniwala na binago tayo ng Diyos at habang nasa lupa pa tayo, yung pagbabago ng Diyos sa buhay natin. Hello? Tuloy-tuloy. Sabihin mo sa katabi mo, dapat tuloy-tuloy. Ang changes na ginagawa ng Lord, dapat tuloy-tuloy. Ganon din sa pagpapala ng Diyos. Ang pagpapala ng Diyos sa buhay natin, dapat tuloy-tuloy. Hello? Now, ang sabi ko kanina, 40 days si Jesus, saan ba siya nagpunta? Nagpunta ng merkato, nagkrotsera. Saan ba nagpunta si Jesus? For that 40 days. Okay. Ang gospel, ang sabi, ang first na appearance ni Jesus was in Jerusalem, John chapter 20, verse 11 to 18. Tapos, naalala nyo, nung naglalakad sila, and then after a week, Chronicles of Events. Una nagpakita sa Jesus sa Jerusalem. Tapos, during their walk, Emmaus, a village near Jerusalem. A week after, nagpakita siya kay Tomas. Yun yung time nung nag-appear si Jesus sa Jerusalem, absent si Tomas. Tama? Kaya ang sabi ni Tomas, hanggat di ko siya nakikita, hanggat di ko nasusuot ang aking daliri, hindi ako maniniwala. A week after, nagpakita si Jesus sa kanila. And by that time, present na si Tomas. Hello? It was in John chapter 20, verse 26 to 29. Kaya sinabi ni Jesus, lika, put your fingers in my wounds para maniwala ka.
Yun yung mga places na kung saan nagpunta si Jesus. Tapos, later noon, naalala nyo sa Galilee. Anong ginawa ni Jesus? Magdamag silang ng isda. Subalit, wala silang nahuli. Tapos, anong sabi ni Jesus? May nahuli ba kayo? Wala nga po. O ihangis na inyo ang inyong lambat sa tamang lugar. Kasi sa una, hinulog nila sa wrong side. Ang sabi ni Jesus, put your nets on the right side. Hindi kanan. Kasi ang iniisip mo, right side, kanan. Hindi. Right sa tamang lugar. Oh. That was another appearance ni Jesus. Tapos, eto. Nagpakita pa siya kay Pedro. Hello? In Matthew 28:16-20, nagpakita siya kay Pedro. Ano ang ginawa ni Jesus kay Peter? At kasama noon yung Great Commissioning. Di ba ininarhiling niya si Peter? Ilang beses dininay ni Peter si Jesus? 3 times. Ilang beses tinanong ni Jesus si Peter? Peter, do you love me? 3 times din. At by that time, na-inarhil na si Peter. And after that, binigay ng Diyos ang commissioning. And in this rock, I will build my church. Okay? So, yun yung binanggit ko mga pagpapakita ni Jesus sa iba't ibang lugar. Okay. At alam ba natin that during that 40 days, ang tawag dyan, preparation. Kasi ang sunod niyan is transformation. Kung mapapansin ninyo at babasahin natin ang Biblia, ang mga disipulo matapos dakpin at patayin si Jesus, anong nangyari sa kanila? Nagwatak-watak sila, nagtago. Bakit? Nakatakot silang lahat. Hello? Pero si Jesus nagpakita sa kanilang kalagitnaan because Jesus was preparing them for the transformation. At after nagpakita si Jesus, for the last 40 days bago umakyat sa langit, nagturo si Jesus. At ang final nun, sinabi ni Jesus, huwag kayong aalis hanggat hindi bababa sa inyo ang pinangako ng Ama. Ang makakasama ninyo ang banal na Santong Espiritu. And during Pentecost, that's the empowerment. Ang pinag-uusapan natin ngayon, teaching pa lang, confirmation pa lang, nasa transformation, nasa transition phase pa lang ang mga disipulo. Hello? Kaya sabihin mo sa katabi mo, huwag ka magmadali. Sabihin mo sa katabi mo, huwag ka magmadali. Nasa preparation stage ka pala, huwag ka magmadali. Nasa preparation stage ka pa lang, masyado kang ganito ha. I'm sure hindi lang ako. Walang kaso si Beboy tsaka si Pastor Alain, may mga apo na sila eh. Pero yung mga iba ditong mga magulang na katulad ko, noong una ang tanong natin, anak, kailan ka ba magtatapos? Nakapagtapos! Anak, kailan ka ba magtatrabaho? Nakapagtrabaho! Anak, kailan ka ba mag-aasawa? Nakapag-asawa! Anak, lady, kailan ka magbubukod? Hindi, bago mag-asawa, anak, kailan ka magbubukod? Tapos anak, kailan ka mag-aasawa? Nung may asawa na, anak, kailan kayo magkakaanak? Hey! Now, I'm not looking at her. I'm not looking at you. Kasi ang nangyayari, tayo ang nagbibigay ng pressure. Sila ang nakakaalam. Hello? Oh. Eh, ikaw nga aga-aga mo nag-asawa. Disinwebe, 18, 19 nag-asawa na. Na dapat nasa preparatory phase ka pa lang ng buhay.
Pero may choice ba magulang mo? Wala. Bakit? Nilunok ka, tinanggap. Niapos ka ng magulang mo na gano'n ang naging. Ay sabi nila, inay, pagpasensyahan nyo na ganito ang kapalaran ko. Ay hindi yan kapalaran. Bakit ginusto mo yan? Hello? Teka sandali. Sinong nagdidesisyon? Tapos sisisihin mo dyan, Lord, bakit? Ang sabi ni Lord, ewan ko sa'yo. Baby! Now, by the way, I would like to mention kasi importante. Sa Bible, sa numerology, biblical numerology, ang number 40 is very important. Hello? Alam niyo ba sa buhay ni Moses, ilang taon siya sa disyerto bago siya tinawag ng Diyos? He spent 40 years in the desert before the day God called him. Ang mga Israelita dahil sa katigasan ng kanilang ulo, ilang taon silang palaboy-laboy sa disyerto? Ilan? 40. Kaya sabihin mo sa katabi mo, kaya ikaw Okay, now, si Elijah in 1 Kings chapter 19, okay. Before he goes to the Mount of Horeb, ilang taon din siyang nag-prepare bago siya tinawag ng Diyos. 40 years. Si Jesus in Matthew chapter 4, ilang araw ng fasting? 40 days. Ikaw, ilang araw ng fasting? Ilang araw kaya mo? 8 hours. 8 hours lang, reklamo pa. Si Jesus nga, 40 days. So, ang 40 is my significance. Now, kasi itong mahalaga, didiskubrihin natin, what did Jesus do in the last 40 days bago siya umakyat sa langit? Kasi bilang Kristiyano, mahalagang malaman natin na pag buwata sa Bible, walang buwata Lahat yan may mga chronicle of events. Kasi ang pagkaintindi natin, pagkatapos ng resurrection, ang hihintay na lang natin, Pentecost, pagbaba ng Espiritu Santo. Buwat na kayo mula, resurrection bago mag-Pentecost, may mga mahahalagang bagay na nangyari. Anong unang ginawa ni Jesus? What did Jesus do? He did not remain idle. Hindi siya tumigil. Kaya mga walang trabaho, hindi na kasalanan ng mga agensiya kung wala kayong trabaho. Hindi na rin kasalanan ng mga dita kung wala kayong trabaho. Huwag nyo kasahan ang trabaho maghahanap sa inyo. Kayo magpatuloy na maghanap ng trabaho. Sometimes, majority of us remains jobless. Why? We remain idle. Walang ginagawa. Now, ang unang ginawa ni Jesus, He proved to His disciples that He was alive. He was not only proving to His disciples, He was proving to everybody. Now, hindi ko sinasabing spiritually, kundi physically alive. Hello? Now, ang sabi ng text natin kanina, okay, He presented, I think verse 3, Brother Maki, Acts chapter 1, verse 3. He presented Himself to them. Sabi, after He had suffered, He also presented Himself, to them by many convincing proofs, appearing to them during 40 days. Hindi lang appearing. And speaking about the Speaking. Ang unang ginawa ni Jesus, kumain siya, kasama sila. Okay? Tapos, pinakain ng kanyang mga disipulo nung wala silang mahuli. Ano sabi niya? Meron na dito inihaw. Pinakain yung disipulo niya. Pangatlo, si Tomas, come and touch me. So, physical proof yun. Kaya ang tanong ko sa iyo ganito, personal Ang tanong ko sa iyo, kahit hindi nyo nasagutin, personal na tanong to. Pero i-reflect natin sa ating sarili. Balik tanongin natin ang Easter. Di ba nagpakita si Jesus sa mga disipulo? Sa ating bang personal na buhay after resurrection, nangusap ba ang Lord sa atin? Nangusap ba ang Lord sa iyo? Nagpakita ba ang Lord sa iyo?
Pastor, pasensya na kayo. Ang trabaho ko 12 hours. Well, Pati Sabado, Linggo na nga lang ako nakalilib. Pero, pag ganun ang sagot mo, sa tingin ko, ang iyong spiritual life, baliktad, nasa dulo. Na dapat ang ating spiritual life nauna. Kasi ako naniniwala na God is talking to us and God is willing to talk to us. If Jesus resurrected, appeared to His disciples and talked to them, ako naniniwala na maging ang Diyos kakausapin ka. Ay, ang tanong lang, handa ka bang makipag-usap sa Lord? Hindi nyo napapansin ang inyong mga sarili, ang ating mga sarili. Kaya sabi ko kanina, there are two things, urgent and important. Pag urgenting kailangan mo ng solde, ito very common, magkakas advance sa amo, likwidasyon, pati perye. Perché signora kailangan ko umuwi sa Pilipinas, perché kailangan kong padalhan yung mga nagkasakit sa Pilipinas and so on and so forth. Yeah. Ano sabi ng amo? Bilis Piazzi, wala akong oras. Dahil kailangan mo na. Sige, parlya mo. Babele, lalabas ako ng pisina, Leoto. Ang awas mo sa trabaho, lasing ko. Willing kang bumalik ng alas 8:30 sa bahay ng amo, makipag-usap sa amo dahil kailangan mo ng pera. Alam mo kung bakit? Hindi lang important, urgent eh. Hello? Walang umimik dahil tama sinabi ko. Agree kayo? Amo nga ang pinag-uusapan. Likwidasyon ng punto. Kaya tingnan nyo, yung mga nangungutang sa inyo, ay, wala ako sa Milano ngayon. Kailan ka ba balik? Kailan ka uuwi? Ay, nasa bakansa kami. Kailan ka uuwi? They're but willing to wait for you. Why? They need something from you. Hello? Na dapat sariwain din natin ang ating isip. Hindi lang sa amo, kundi sa ating personal na buhay. Ganun katindi ang ating pangangailangan, we must be also willing to sit down and talk to God. Because it's not only we need something important and urgent to God. Dahil bakit? Alam natin ang Diyos, siya ang ating source. That's why we call Him our Father. Hello? Etong nakakalungkot na usapin, hindi lang naman dito sa Italia kundi ito na yung global na picture ngayon, na maraming Christian, they are very complacent with their faith nowadays. Alam niyo kung anong salitang complacent? Pa-relax na lang. And these are the times with which Satan is doubling his time. Dahil ang interesado si Satanas, hindi ang unbeliever. Ang interesado si Satanas, yung mga mananampalatayang pakusi-kusi sa pananampalataya. Dahil bakit? Ang gusto ni Satanas, he will take your salvation. And if Satan cannot knock you out with one punch, anong gagawin ni Satan? Hapagurin ka niya. Hanggang sa church, wala nang time pagod. Mag-pray, lalong walang time pagod. Magbasa ng Biblia, wala na rin time pagod. And batuhin niyo na ako ng silya. Sasabihin ko ng diretso ito. Outing tayo! Anong oras sa isang bus? Alas 7, alas 6:30 pa lang nandun na. See? Because we find it relaxing. Niya mo altro posto. At least makapag-relax. Gusto niyo talagang totoo mag-relax? Hello? You really want to relax? Stay in the presence of God. It will not cost you anything. Upo ka sa presensya ng Diyos. Pastor, sa bahay namin kasi, magkulong ka sa banyo. Yes. Ay, walang time. Magising ka ng alas 5 ng umaga, yung tulog pa silang lahat. Pastor, kasi alam mo na, during the week, ang mga anak ko, gawin mong Sabado-Linggo. Yung taga-bigay ng tubig na sa Pilipinas, may sab niya. Granse. Upuan mo ang Lord. Sabihin mo sa katabi mo, give time to God. Give time to God.
Kaya ang una dito, sabi, Jesus appeared personally to His disciples. Nagpakita siya na totoo siya. Sino yung nakaranas dito na gumawang Diyos ng himala sa kanilang buhay? Taas ang kamay. Amen. Hindi ba kayo patunay yan na buhay ang Diyos? Amen. See? And God is willing, hindi lang gumawa ng himala, pagpalain ka. Yan ang tinutungtungan ng pananampalataya mo sa Diyos. Trust requires proof. Faith doesn't require anything. Hello? Sige nga, patunayan mo nga na pag mapagkakatiwalaan ka. Again, trust requires proof. Faith doesn't require anything. Bakit? Ang pananampalataya, umulan, uminit, tuloy. Because faith must be steady in our lives. Yan ang pinakahuling virtue sa buhay natin na hindi dapat mawala. Lord, kahit anong nangyayari, magtitiwala pa rin ako, aasa pa rin ako na matagal ko nang pinagpipray na bahay ibibigay. Yan, mag-asawa yan, ako po. Yan, nakayelo na yan sa likod. Huh? Sabi ko sa kanya, isang basong luha, ay, hindi pa dumating. Siguro isang balde. Hindi pa rin dumating. Siguro baka 1 gram. Ang malipas nga naman ng 1 gram na luha, hindi dumating din. Because why? Sabihin mo sa katabi mo, ang Diyos tapat. God is true to His word. God says, I will give it to you. God will give it to you. Hello? Now, hindi lang sa Jesus nagpakita. Ano pa? Ang sabi, Jesus taught the scriptures. Okay. Hindi lang nagpakita sa Jesus, nagturo pa siya. Pababa ako ha. Okay. Walang baso. Kalimutan ko kumuha. Okay. Alam po ba natin, nagkwalsiyasi kontinitore, Lidl, pahingin ang basong empty glass. Basta baso. Okay. Because I want to demonstrate to you something. Kasi gusto kong mag-reflect tayo dito. Ayan, thank you. Contenitore, tama? Hello? Pag nilagyan ko ng tubig, anong tawag nyo dito? Glass of water. Okay? Pag nilagyan ko ng ano siya? Nagiging flower base. Tama? Pag nilagyan ko ng balat ng candy, pag nilagyan ko ng tissue, ano nangyari? See? Hello? Kaya napansin nyo, buhay natin ganito. Kung ano ang inilalagay natin, magiging ganon tayo. If you put garbage there, ang buhay mo, basurahan. Kung mahilig kang makimarites, makimarisol, ang buhay mo, basurahan ng basura ng ibang. Kung ang buhay mo, tingnan mo ha, kaya kinwento ko sa kanila ng Friday masama na ang loob mo. May kasamaan ka ng loob. Nagpatugtog ka pa ng Moirang malungkot na kansyon. Nag-dim light ka pa sa kwarto mo. Ano nga, abot mo ngayon, di iyak ka nang iyak. Ang tanong ko, is it the desire of God for you? No, amen. Hello? Hindi naman maiwasan ni disappointments in life, Cam. Dumarating talaga yan. Hello? Kaya lang, kung magpapadala ka doon, you will have a disappointed life after all.
Kaya nung si Jesus nagturo sa kanyang mga disipulo, anong sabi ni Jesus? O, tandaan nyo ha, yung mga tinuro ko, yung mga hinabilin ko. Anong sabi ko kanina? If your life only lasts 40 days, anong ituturo natin sa ating mga anak? Anak, tandaan mo ha. Anak, huwag mong kalimutan yung bilin ko sa iyo ha. Hello? Bakit? Kasi ako naniniwala na ang pinakamagandang pamana natin sa ating mga anak, hindi yaman eh. Hindi bahay lupa. Hindi sasakyan. Hindi yung dalawang palapag na bahay sa Pilipinas. Kasi pag pinamanahan mo ng lupa at binenta yan, tapos na. Ang pinakamagandang pamana sa anak, yung mga happy na tinuro sa atin. Kaya lang, kung minsan, tapatin ko na kayo. Kami sa bahay, minsan, nagkakaroon kami ng contrast eh. Nagkakaroon ba ng... Dahil ang lagi kong sinasabi, mio tempo. Anong sagot ng anak ko? Gulala, babae ko tempi. Gulala yung tempo. Siyo kapito, cambia el tempo. But the values and morals are the same. Amen. Wale. Anong tinuturo dyan? Anak, respeto, paggalang. Manatili yan. Cambia el tempo. The same morals and values will remain there. Bakit ikaw nanay, ikaw tatay, gusto mo bang tawagin ang anak mong, kanino bang anak ito? Walang galang, walang mudo. And by the way, there are a lot of people that are educated. Pero wala silang manners. Tapos sa pag-aaral, walang GMRC. Hello? Kaya inulit ni Jesus sa kanyang mga disipulo, tandaan niyo yung mga aral, ha? Kaya nga tayo, inuulit ng Lord again and again sa atin, tandaan niyo yung mga pangako ng Lord sa buhay natin. When desperation moments come ng kawalan, huwag ka ma-frustrate. Kung minsan, saan na ba ako kukuha kasi ng ganito? Sino mga nagpalang sa 30 dito, kamot sa ulo. Magre-reimburso ako. Ay, teka sandali. Nung binigyan ka, ikay nakangiti. Ngayon ibabalik na, ikay nakakangiwi. See? Wala, ang Diyos talaga wala mapuntahan sa tao eh. Kita mo ngayon, anong maktol ng la? Nung taglamig, anong gusto mo? Mainit. Ngayon tag-init, anong gusto mo ulit? Wala mapuntahan si Lord eh. Now, ganito, 3 bagay ang tinuro ni Lord sa kanyang mga disipulo. Duties, responsibilities, at ano yung isang nakalagay dito? Ang pinakamahalaga, yung mga assignments complete. Siguro yung mga anak natin, yung mga estudyante, may kapitike. Ako may Italiano ko. Naintindihan niyo ba? Para sa Rachel translate. Ang mga anak natin, mga estudyante, nagmamaktol sila ng kibuhi-buhi. Ang daming kumpiti sa eskwela. Alam niyo ba na sa realidad ng buhay, life in itself is an assignment given to you by God. Hello? Kaya kung minsan nagmamayat, antikumpiti, matematika, siyensya, at least yan lang. Subukan nyo na ang kumpiti nyo, pakainin ang 5 members of the family, magprokura ng pambayad ng kuryente, magprokura ng panghulog ng rata sa bahay, magprokura ng pangkarika ng inyong telepono, magprokura ng pangtesera ninyo sa ATM, magprokura ng pang-inskripsyonin ninyo sa inyong mga sport, magprokura sa mga pambili nyo sa inyong mga gadget at sa inyong mga damit. Wouldn't it be a much bigger compete? Hello? Walang umamig. Totoo. Kaya hindi lang nagturo si Jesus. Jesus reminded His disciples, yung mga itinuro ko sa inyo, huwag ninyong kalimutan.
At para hindi makalimutan, alam niyo nung ginawa ni Jesus? Nung umakyat sa langit, bumaba ang Holy Spirit. Anong trabaho ng Holy Spirit? Tagapagpaalala. Nung hindi ka born again, ang tawag mo dyan, safeguard. Ngayon, hindi na. Ang tawag dyan, conviction ng Holy Spirit. Hello? Oh. Minsan, yung pag-aaral namin sa cell group, share ko sa inyo. Tinanong ko sila, kung sumobra ang sinukli ng kahera ng isinungga sa'yo, what's the first thing you would do? Ano daw? Oh, really? Ay, mame, pastor, isasauli ko ormai, si trata di Chiquero. Si trata di Chiquero, mame. Ma si trata di più? Qual è la revelazione? Tapos ganito. Dinayabot sa'yo yung sukli. Sabi ni Taning, ibulsa mo, wala kang bantay sira. First week of the month ngayon, kailangan mong i-recari kang iyong tesira. Isip ka na, magkano ang tesira? 47, magkano? 50. Kinuwenta mo na. Yung 50 tatabi ko. Kasi ang akala ng kahira, 100 ang pera ko. Yung palang inabot ko 10. Ang binili mo 7 lang, di ba 93 kang sukle? Ang dami mo nang iniisip ngayon. Ang sabi ni Taneng, ibulsa mo. Magkakari ka ng tesira. Sige, sabihin ko na lang na 50 yung pera ko. Pabalik ka pa lang sa kasa, sabi ni Taneng, ay yung kari ka ng telepono mo? Yung kari ka ng internet mo? Kaya tuloy, hindi mo maintindihan, sasauli ko ba talaga o hindi? And worst case worst, ay, Christian ka na. Nakakilala na daw. See? Kaya masabi ko maganda paminsan-minsan, hindi lang paminsan, maganda. Palagian, pinapaalala ang bawat isa sa atin. Our moral standards are moral standards based on the Bible. Hindi tayo nagko-compromise. Ang tama, di tama. Ang mali, di mali. Ang hiniram, di siuli. Ang inutang, di bayaran. Ang binigay, di pasalamatan. Hello? Ay nangyari ko minsan, we don't have that distinction. Hiniram mo, di sauli mo. Tapos, nakaupo ka dyan, naghihintay ka matapos ang pastor magpipreach sa likod ng pintuan, sa likod ni Brother Jimmy nakaupo, naghihintay, maniningin. See? Tapos, ang unang tanong, sino pastor niya? See? Kaya tingnan nyo, hindi lang nagturo si Jesus, pinalakas pa niya at pinatatag ang kanilang pananampalataya. At the time, nakita nila kung paano pinahirapan, pinarusahan si Jesus. How Jesus stand trial before sa mga Sanhedrin. Nakita nila kung paano tinuligsa, inilipusta. Anong namuo sa puso nila? Takot. Kaya nung nagpakita si Jesus, di mo makasulino. Hello? Kaya dapat talagang sa tao, ang kailangan unang lumakas loob, hindi katawan eh. Kasi may mga nakita akong ang liit-liit physically. Ang tapang-tapang. Yes! I mean, in a sense, hindi matapang na kumbaga malakas ang loob. In the face of a yan, katabi mo yan, ngiti-ngiti lang yan. Iska po. Katindi ng pinagdaanan yan. Hindi lang napapahalata yan. Nakangiti lang yan, pero matindi pinagdadaanan yan. Ang dami kong mga nakitang tao, physically they're small. Dinugtungan nyo. When they face life, nandun yung volya, nandiyan mo bati. Tapos, tingnan nyo ha, ganito, hindi naman sa pang-insulto.
kung sino pa yung alaki at tao. Matakot. Yun yung, Kaya ko kaya. Tatakbo. yun yung lalong palagpas sa buhay. Kaya nung nagpakita si Jesus uli, ano nangyari? Nabuhayan sila ng loob. Lumakas ang kanilang loob. Hello? Jesus strengthened their faith. Meron na silang faith. Pero pinalakas uli ni Jesus. At anong sabi ni Jesus sa kanila? Maging sa Jesus, sinabi niya greater things than this you will do. Bakit? Hindi dahil para masupera natin si Jesus. Kumbaga, para sa katotohanan si Jesus, tatlong taon lang nabuhay sa lupa. Hello? Nag-minister sa earthly minister niya. Tapos, pangapat, eto matindi. Jesus commissioned them. Alam niyo kung anong commissioning? Pati ikaw, lahat tayo. Ang pinakamatinding commissioning binigay ni Jesus in Matthew chapter 28 verse 19, pakilagay na damagi. Kasi para mabasa mo lang lahat. Mabasa natin lahat. Matthew 28:19. Ito yung commissioning ng Lord sa iyo at sa akin na lahat tayo dapat gagawin natin ito. At dahil dito ay magsiyaon kayo at gawin ninyo mga alagad ang lahat ng mga bansa na sila inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Brother Maki English, per favore. Ang sabi, go! Tingnan niyo. Go. And make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Ay, Pastor, wala naman akong pinuwento ko nung Biyernes sa Cell Grove. May pastors conference. Alam niyo yung, di ba, pag-attend ka ng conference, di kayo binibigyan ka ng ID. Di ba? Sa registration. Malaki yung ID ganyan. Nandun yung picture sa gitna. Nandun yung pangalan. Doon sa registration, kasi di ba may fivefold ministry? Apostle, pastor, teacher, evangelist, prophet. Ang sabi sa registration, Pastor, kayo na po ang maglagay kung saan sa fivefold ministry kayo belong. Sige. Yung siya, minamatyagan niya lang. Ito, sabi niya, panahon ko na to para ipakilala kung ano yung mga gift na binigay ng Lord. Yung isa, pastor lang siya, sinulat niya sa taas ng ID niya, letter P. P. Kalagay, P. Tapos nandito yung picture niya, nandito yung pangalan niya. It stands for pastor. Yung isa naman, street evangelist siya. Sinulat niya E. Evangelist A. Yung isa naman, kasi lagi siyang nasa Bible school, lagi siyang nasa seminar, apostle siya. So sinulat niya lang A. Ay, si pastor ngayon mayabang. Sabi niya, parang ko na to. Kuha siya ng ballpen. Sinulat niya, ako. Apostle ako. Sinulat niya A. Pastor din ako. Prophet din ako. Sinulat niya P. Sabi niya, evangelist din ako. Sinulat niya E. A-P-E. Tapos picture niya, tapos pangalan niya. Hindi naglalakad siya sa conference hall, nakalagay A. Alam niyo ba anong A? Pwede. Kaya sabi ko pag nagmamataas ka sa harapan ng Diyos, magmumukha ka talagang unggoy. Ako magsasabi sa inyo. Kaya ang titulo sa harapan ng Diyos, hindi pinagmamataas. Hello? Ang sabi ng Lord, serve with humility and humbleness. Isa pa sa mga tinuro ni Jesus sa kanyang mga disipulo. Anong sabi niya? Huwag kayo magdala na kahit ano. Tapos, pag naghayag ka ng salita, hindi tinanggap ang inyong paghahayag ng salita, maging ang alikabok sa inyong paa, itaktak ninyo. See? Jesus did not tell them, magdala kayo ng maraming pagkain, maraming pera. Hindi. Tsaka sa buhay natin, tayo, kailangan lang naman testimony.
Ano mga pinaranas ng Diyos? Ikwento nyo sa mga tao. Sapat na yun. Hindi mo kailangan, tuloy natatakot ang bunagin ka, no? Oh. Bubuklatan mo ng Biblia. Wala pang 2 minuto kung nagsasalita, nag-alis na silang lahat. Sa totoo lang, ang tao, hindi sila interesado dito. Interesado sila kung anong nagawa nito sa buhay mo. Sige, palakpakan sila. At itong last. Jesus prepared them for the Pentecost. Hinanda silang lahat dahil bakit? Bababa ang banal na Santong Espiritu. Hello? Now, sa tingin nyo kaya, bababaan sila ng Santong Espiritu kung nandun pa yung takot sa puso nila? Sa tingin nyo kaya, bababa ang Holy Spirit sa mga disipulo kung nandun pa yung galit sa puso nila? Lord, talagang para Peter ba? Lord, ipaghihiganti ka namin. Pinatay ka nila. Natawa kayo, parang ikaw. Hindi pag natapakan ng paa mo, ganyan. Tsaka, ganito, paalala ko ha. Kaya dito kami, pag Biyernes, pag Sabado, sabi ko sa prayer meeting, pag Sabado, pag pumapasok dito at dumadalo ng prayer meeting, bawas-bawasan yung kabiro-biro sa kapatiran. Bakit? Durante la semana, hindi mo alam kung anong pinagdaanan yan. Pagod yan galing sa trabaho. Gutom yan. Kaya mga taong pagod at gutom, makanti mo ng kunti. Anong tinitingin-tingin mo? Ready? Kaya sabi ko pag Sabado dito, pag pumasok dito prayer meeting, pameriendahin niyo po na umuna sa kampakainin. Kasi pag kinanti mo ng biro yan, nakaw. Simangot na sunod yan, pagod yan sa trabaho. Sabado nga, nag-8 oras pa yan, nag-umpisa yan kaninang umaga. Paglabas yan alas 2, diretso na nga dito sa Kiesa. Pagdating dito, bibiruin mo pa ng pabalang. Hinanda ng Lord ang mga disipulo. Bakit? Tingnan nyo, teaching alone would not be enough for them. Their testimony alone would not be enough for them. Kailangan ng empower. Kaya nandun naturuan sila. Pinalakas ang loob nila. Pero kung hindi sila binigyan ng kapangyarihan sa pamamagitan ng banal na Santong Espiritu, do you think may lakas ng loob silang mangaral ng salita ng Diyos? Wala. Kaya sayang, wala si Sister Milet nung Biyernes eh. Sige, for the sake ni Sister Milet, ikwento ko ulit. Wala si Sister Milet nung Biyernes. Wala din si Ate Jo nung Biyernes eh. Wala din si Sister Luz nung Biyernes eh. Sige, ikwento ko na. Kasi sabi ko, yung kapatid, Pastor, yung amo ko kasi, ano nangyari? Sabi ng amo sa akin, ano nangyari sa mukha mo? Sabi, napaso ng plancha. Sabi, senyora, pensavo que era el telepono. Akala ko kasi senyora, telepono, yung pala plancha. Kaya sabi ng senyora, bakit meron pa sa kabila? Sabi, kasi senyora, tumawag uli. Kaya naman, kwento yun, hindi totoo yun. Sumakay kayo agad, tinatawa ko lang kayo. So, hala! Kaya nga sabi niya, perché nell'altra? Perché ha chiamato ancora? Kasi signor, tumawag ulit. Kaya tingnan nyo, ang motibo ganito. Bakit ginawa ni Jesus ang lahat-lahat ng ito? Una, sabihin mo sa katabi mo, dahil ikaw Christian ka na. Tatak ng Kristiyano yon, ang teaching at ang mga paalala ni Jesus at ang commissioning. 3 bagay dito ang sabi ni Jesus. The truth of resurrection, the real meaning of the gospel, at lalo tigit, kasi itatayo na ng Diyos ang kanyang early church.
Ako nga, salamat. Sabi ko, ngayong May 18, we'll be celebrating the 12th year anniversary ng church. Salamat sa Lord. Salamat sa Lord. Sabi mo sa katabi mo, salamat nandito ka pa. Sabi mo sa katabi mo, salamat nagpapatuloy tayo. Amen. Amen. Salamat. Kaya nga sabi ko kasi ministry ng Lord to. For as long as the Lord guides and leads His ministry, wala naman tayo ibang trabaho. Sumunod lang sa gusto ng Lord. Kung may nangangailangan, i-minister, ipag-pray, kaunsilan. O, kaya nang kwento ko sa kanila kahapon, ng Biyernes. O, sabi ng kapatiran, Pastor, grabe naman yung doktor. Bakit? Tilapik-tapik lang ako dito, Pastor, 5,000 ang hiningi. Sabi ng pastor, Brad, bago ka naman tapik-tapikin yan, ilang taong nag-aral yan. Kalaki ng ginastos niyan, nag-board exam pa yan. Pastor, sobra naman yung abogado, Pastor, 5 minutes lang akong kinaunsilan sa telepono, 10,000 agad ang hiningi. Sabi ni Pastor, Brad, bago ka naman kinaunsilan yan, nag-aral yan, nag-take pa ng board exam yan, bar exam yan. Yan, Pastor. Pastor libre. Si Lord ang bahala. Sa maghapon mo, Pastor, may problema. Tapos pag hindi pa na, dalawa naman ang nanghihingi ng counsel eh. Yung gusto nilang i-confirm yung gusto nilang gawin mula sa pastor. At pag hindi nila narinig sa pastor yung gusto nilang gawin, galit. Kaya talaga ang pastor is subject to abuse eh. Pero salamat sa Lord. Bakit? Nakikita namin, pamilya naaayos, yung mga pinag-pray, gumagaling, lumalaya. Para sa amin, reward namin yun. Amen. Sige, palagpakan ng Lord. Kaya trabaho nating lahat, lagi nating dinideclare tayo extension ng kamay ng Diyos sa ating anniversary. Let us demonstrate, na tayo extension ng kamay ng Diyos. Ang ating nais, kung anong pinaranas na, sabihin mo sa katabi mo, kung anong pinaranas ng Diyos sa'yo. Yun ang gusto nating iparanas sa kanila. Hello? Ang dami nating dapat tulungan, ang dami nating dapat ipag-pray, ang dami nating dapat kaunsilan. Kaya nga sabi ko, gagamitin natin ang ating anniversary as a crucial point na makita ng tao ang Diyos na ating sinasamba. Totoo! Hello? Kasi lahat kayo nakaupo dito, isa-isahin ko man kayo, meron kayong pansariling patotoo. Hindi lang yung nakaraan, nung nakaraan linggo, meron kayong naranasan. May pinaranasan Lord sa inyo. Tama. At hanggang ngayon, hindi na uubos at natatapos ang pagpapalang nila ng Lord sa iyo at sa ating lahat. Amen. Kaya ang gustong puntos ng Diyos ngayon sa ating lahat, hinahanda ng Diyos ang ating puso, ang ating isip. Kasi hanggat hindi handa yung dalawang yan, ang puso at isip, we will never be ready to handle the blessing of God. Hello? Kaya ang hamon sa bawat isa sa atin ngayon, anuin mo katabi mo, handa ka na. Hello? And last, bakit mahalaga ito sa atin? Okay. Bakit mahalaga sa atin yung mga ginawa ni Jesus? Personally, every Easter, matapos yung linggo ng pagkabuhay, every Easter is not only a demonstration. Sabi ko nga masaya ang lahat pag Pasko. Dahil bakit? May regalo. Pag Easter, wala. Isa lang ang hinihintay. Kinabukasan, holiday. Pero personally, Easter reminds me that the God that I am serving, ang Diyos na pinaglilingkuran ko, buhay, totoo, gumagawa, kumikilos hanggang ngayon. At I hope sa bawat isa sa atin, ganun din ang impact. Hindi yung buhay ang Diyos, totoo ang Diyos, pag may natatanggap kang blessing. O, tingnan mo sister, kabait talaga ng Diyos, kabuti talaga ng Diyos. Tapos, pag may problema ka, nasaan ang Diyos? Pero
In moments that you cry, in moments in your difficulties, God is there sustaining you. Pagwas, ang lagi kong iniisip, kasi para hindi tayo mag-sour grape sa Diyos. Lord, alam ko itong pinagdadaanan ko. Sa likod nito may blessing. Amen. Alam ko itong pinagdadaanan ko. Training mo lang sa akin to. Because unless I can pass the test, then I can be promoted. Kaya hanggat hindi mo nasusuper ang exam ng buhay, hindi ka kailanman aangat. Being a Christian is not a guarantee that everything would be okay. But being a Christian is a guarantee that when things are not okay, may kadamay ka sa buhay. May maiiyakan ka. Hello? Kaya sabi ni Lord, kaya tingnan nyo, walang bota sa Bible. Bago nga umakyat si Jesus sa langit, namatay siya, muling nabuhay. Bago siya umakyat sa langit, anong sabi niya? Huwag kayong aalis dito hanggat hindi bababa sa inyo ang Holy Spirit. Kaya walang bota. Sa buhay ng Kristiyano, walang boring. Walang mag-rate. Pastor, hindi nyo lang alam. Sa dami ng problema ko. Kasi sister, kung wala kang problema, boring ang buhay mo. Pastor naman. Every miracle starts with a problem. No problem? No miracle. See? Kaya dapat pag may problema, kahit sinlaki ng posting ito, abay ang posting ko ng dalawang kamay, pati pa. Bakit? The bigger the problem, the bigger the solution. The bigger the problem, the bigger the blessing. Tama. Ako ganyan ang perspective ko. Kung minsan, ay, laki-laki ng problema. Bakit? Sabihin mo sa katabi mo, kasi kaya mo nang i-handle yan. Mas malaki ng problema hinaharap ko ngayon. Bakit? Nag-mature ka na. Dapat nga magpasalamat ka eh. Nangangahulugan, malaki ang problema mo. Hindi ka na bonsai. Laman ang prayer mo lagi, Lord, i-protectionan mo ako. Lord, i-bless mo ako. Lord, ingatan mo ako. Lord, gabayan mo ako. Puro ikaw. Naalala si Joseph? Bakit nakulong si Joseph? Bakit nakulong si Joseph? Lahat ay, ako ang pinamahalan ni Potiphar. Ako dito nga, sabi ng Diyos, ganon, doon ka sa kulungan. Tinakulong siya, hanggat hindi niya na-recognize ang Diyos sa kanyang buhay. Naalala niyo, nag-interpret siya ng dreams, dalawa, cupbearer at saka yung breaker. Nilapitan siya nung cupbearer, ni-restore na, lumapit sa kanya. Joseph, pag-interpret mo yung dream ng Paraon. Lumapit ang Paraon, ikaw ba? Sabi ni Joseph, it is not I, my Lord. Amen. It is God. See? Kaya pag ang prayer mo puro I myself, I my family, my loved ones, hindi ka pa nag-mature mo. Pakinggan mo panalangin mo. Ayaw mo pakinggan, i-record mo sa cellphone mo. Doon mo makikita kung nagmamature ka na talaga. Bakit? Sign of maturity is towards others. Hindi puro ako, ikaw, ako, akin. Ang akin ay akin, ang iyo ay akin pa rin. Galing. Kaya ngayong hapon, if the blessing, sabi mo nga if the blessing seems too far away because God is preparing your heart. Kaya yung 40 days na yung preparation ng Lord sa atin. Kaya maging sa ating anniversary, sabi ko sa nalalapit nating anniversary, ako at desire ko sa Lord sa ating 12th year anniversary, ang 12th year anniversary would be a breakthrough. Hindi lang sa atin. Kundi yung mga taong dadalhin natin dito. Yung mga taong iimbitahan natin. Amen? Naipakita natin sa kanila na yung Diyos na sinasamba natin, buhay, totoo, kumikilos, nag-aayos ng pamilya, nagpapala. Hello? Handa na? Are we ready? Can we all stand?